Hello Kathleen fans! Sold out na ang tickets sa Diamond Tickets mga kasembreros ni Phenomenal Box Office Cinema King. Grabe! Tapos ito, unahin ko muna itong isang item siguro na happy anniversary, no? Alam ko edited ito pero sa sobrang labo ay parang paniniwalaan ko na twinning ang dalawang ito mga kasembreros. Pero hindi ko lang sure kung saang occasion ito ginamit ni Sir Alden yung kanyang sweater na jacket mga kasembreros, tapos yung Catherine naman yung kanyang t-shirt na happy anniversary. So parang nagbatian daw, no, according dito sa isang Kathleen fan mga kasembreros, no, parang nagbatian sila sa kanilang t-shirts at saka sa kanilang damit mga kasembreros na happy anniversary. So 'di ba, anniversary nung Hello Love Again nung November 13 mga kasembreros and 14. Pero ito po ay edited lamang, so pinagdikit lang siya mga kasembreros. Pero yon, ang pagkakaano pa naman dito, pagkaka-analyze, yung t-shirt tsaka yung damit ni Sir Alden ay pareho silang meron, pero hindi sila nagsagutan in a sense na anniversary ng Hello Love Again and so on mga kasembreros, no? So hindi po ganon. So nagkataon lang na meron siguro silang parehong damit na happy anniversary ang nakalagay. So maybe sa ibang occasions na anniversary tapos ginamit nila or sinuot nila mga kasembreros. So yun yung pagkaka-analyze ko dito, no, sa post na ito mga kasembreros. Pero nakakatuwa, no? Nakakatuwa na pinagdikit at napansin nila na pareho sila ng may happy anniversary mga kasembreros ng damit ni Phenomenal Box Office Cinema King at saka ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. And then ito, so bago yung sa ticket ni Sir Alden, nag-drop pa, no, ng pictures mga kasembreros sa taping ni na James Reid at saka ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So dito si Bong Gonzales na best friend din ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So hindi ko lang alam kung saan yung location nila. Kasi diba dati parang niisip natin sa Thailand nung pumunta si Ma'am Catherine sa Thailand mga kasembreros, no, sa BKK. Sa Bangkok nga, pero hindi pala, no, nung time na nakadilaw siya kasama sina John Valley at ang kanyang glam team. So hindi ko lang alam din kung magiging part yon, kasi pwede namang ginawa nila muna yon tapos idudugtong na lang at saka ipapasok yung ibang mga kukuhaan pa na mga eksena mga kasembreros sa kanilang series na Someone Someday mga kasembreros. So pero yun, malalaman na lang natin. Pero kasi nisip natin akala natin ganun na talaga siya ka-rush na ginagawa na nila dati. Tapos ngayong November ipapalabas yung kanilang series, pero hindi pala. So yung pagpunta ni Ma'am Catherine sa Thailand or sa BKK ay baka may ibang tawag dito, may ibang sadya, no, si Phenomenal Box Office Cinema Queen doon. Hindi lang natin alam. So alam mo talaga tayong secretary, no. So kidding aside mga kasembreros, na meron pa dito isang picture si attorney, kasama niya of course, no, yung iba pang cast doon mga kasembreros. So nakakulay blue si attorney, no, na favorite color ni Tisoy. So binigyan talaga meaning, no. Kasi pumapasok kapag sinabing blue, no. Pag sinabing green, favorite ni Ma'am Catherine. Pag sinabing blue ay favorite color ni Tisoy mga kasembreros. So sometimes nagkakataon lang na sometimes nagtitwining talaga ang dalawang ito. So para hindi ganong halata. And then ito na nga mga kasembreros, yung sa ticket ni Sir Alden. Grabe, no? Grabe yung support talaga ng mga fans mga kasembreros and malalapit na kaibigan ni Sir Alden. Kasi alam kong hindi lang naman fans, no, yung bumili ng tickets, maging ang mga kasamahan niya sa industriya, at saka yung mga talagang malapit kay Sir Alden, no, of course, na gusto siyang makamit mga kasembreros. So kahit na nga siguro yung mga mayor doon sa Santa Rosa, Laguna ay talaga nag-support din mga kasembreros. Kasi alam natin si Sir Alden ay talagang malapit, no, sa mga kanyang kababaro doon mga kasembreros sa Santa Rosa, Laguna. So parang payback niya rin ba, no, sa mga taga roon, kasi never pa siya nagkaroon ng fan meet doon, sabi niya.
And yun, ang Myriad ay nag-post ng our ARXV Diamond tickets. Actually, kahapon pa, no, na sold out ang tickets mga kasombrero sa Diamond. Our ARXV Diamond tickets are officially sold out. Exclamation points, no, by Myriad sa kanilang Facebook page. We're genuinely amazed by your support. Thank you to everyone who purchased. Tapos may praying hand. Our ticket or other ticket tiers are still available. Reserve your seats here. So, helixpay.ph mga kasombrero. arxv.helixpay.ph. So, arxv.helixpay.ph. So, yun po, search nyo sa Google para po magkaroon kayo ng access sa pag-purchase po ng tickets mga kasombreros. So, grabe na yung pinakamahal. Akala ko hindi maunang maubos itong So, ibig sabihin marami ang gusto magpa-reserve na mapalapit at magkaroon ng benefits mga kasombreros ng Diamond seats, no? Grabe, no? Congratulations and maraming salamat sa mga nagsusupport. And then ito, so ang cute nito mga kasombreros, no? Yung mga, yung sundalo and the other fans ni Sir Alden ay nasa event sila ng White Flower mga kasombreros. Tapos nagpa-picture siya mga kasombreros, no? Magkatabi si Sarah Geronimo. Yung poster ba, yung stand ni Sir Alden at saka ni Ma'am Sarah Geronimo ay magkatabi. Tapos yung isang sundalo, no, ay nagpa-picture dito mga kasombreros. Actually, marami sila, no? 3, 2 babae, 1 lalaki mga kasombreros. 4 na lalaki. Kasi yung isa solo ito mga kasombreros. So, 4. So, parang sila yata yung winners, if not mistaken. Kasi di ba nung nakaraan ay parang nagkaroon sila ng promo or nag-purchase sila, pwede rin po mga kasombreros. So, tapos nagpa-picture, no, sina moms at saka sina sirs. Sa likod nila ay nasa sina Sir Alden at saka si Ma'am Sarah Geronimo. So, Nim Jom. So, White Flower Philippines ito mga kasombreros. Tapos, hawak-hawak ni na moms at saka ni sir yung mga bags and then yung items mga kasombreros na parang token, no, para sa kanila mga kasombreros. So, siguro ay pabuya ito. Simpleng pabuya, no, simpleng reward mga kasombreros ng White Flower Philippines. And then ito, so yung PEP, Philippine Entertainment Portal, ay na-headline sina Sir Alden Richards, Barbie Forteza, and then yung PBB housemates. Tapos parang nagkaroon sila ng article mga kasombreros. The big names of Sparkle Jimmy Artist Center, Jimmy 7 Style Management Arm, treated their fans to a night of entertaining performances. So yun, so kasama dito yung sa Sparkle 30 ito mga kasombreros. So na-feature lang po ng Philippine Entertainment Portal or PEP. And then ito, so yung CDO Carinorte ni Sir Alden, no, nag-post ulit 4 hours ago ng picture teaser ni Sir Alden, no? Of course, sabi dito ay kailanman malinamnam, juicy at katakam-takam, hindi kailangan i-complicate, easy lang i-prepare ang homestyle goodness ng CDO Homestyle Corned Beef straight from the can. Hashtag CDO Homestyle X Alden and then hashtag CDO Taste of Home. So, yun po mga kasombreros. So, pwede niyong i-purchase sa Lazada, Shopee, GrabMart mga kasombreros. So, if I'm not mistaken, to pwede rin siya wala sa TikTok yata ito mga kasombreros. Pero yun po, no, kung trip nyo lang. So, si Sir Alden dito ay may picture, of course, no, na dito, na parang kumakain siya mga kasombreros ng CDO Carinorte. Tapos yung yung White Flower Philippines, hindi ko nabasa yung caption nila sa kanilang Facebook page. Sabi nito, White Flower and Nim Jom Pay, Pakwa. So sila, team up pala yung White Flower at saka Nim Jom Pay, Pakwa. Sabi nga, team is present to support South Star Drugs Health Fair here at Jurado Hall, Naval Station Jose Francisco, Taguig. So sa Taguig pala ito. We're happy to be part of this meaningful activity that promotes health and wellness to the community. Here are some photos from the ongoing event. So South Star Drug mga kasombreros, no, sa Taguig ito ginanap. So sponsored ng White Flower Philippines at Nim Jom Pay, Pakwa.
So parang hindi ko lang baka ano rin ito, parang parang something na pang relief no ng sakit ng katawan itong kay Ma'am Sarah Geronimo, kasi hindi naman ilalagay yan kung hindi siya sponsor mga kasambreros. So ayun po. And then ito, so last item natin mga kasambreros, ang GMA Sparkle Artist Center, no? Nag-post din sila ng video clip na kuha nila mismo doon sa pagpasok ng event or doon sa ginanap na event kahapon na Financial Education or FinEd 2025 Congress mga kasambreros ni Soiti, no? Ni producer, CEO at saka Director Alden Richards mga kasambreros. So money mindset, no? So ito po ay separate na post ng kanyang network, Money Mindset, Financial Habits and Personal Barriers. So yun yung kanyang parang kanilang naging topic dito mga kasambreros. So which alam natin na naging speaker at nag-encourage si Sir Alden dito. Alright, so yan lang actually sa ating captain items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 18, 2025. Tuesday na po, Blessed Tuesday evening po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Sobrang cute po ng ating Word of God mga kasombrero. Sana po ay patapusin natin. Ang title po ay Limang Ibong Maya. Luke 12 verses 6 to 7. Are not 5 sparrows, ito pala, no? Limang maya mga kasembreros, sold for 2 copper coins, and not one of them is forgotten before God. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows. So, ito mga kasembreros ay si Lord Jesus Christ, no? Ang nagsasalita na nagre-reassure yung pangako na mas mahalaga, no? Mas mahalaga tayo kaysa sa mga maya, no? Sa mga ano man diyan mga kasembreros na bagay sa mundong ito. Because mapatayo yung kanyang no? Yung kanyang pinaka-special na creation mga kasembreros. So may mga malaking hayop, may mga weird looking na mga creations ng Panginoon, may sobrang ganda, may sobrang nakakamangha, but still ang tayo mga kasembreros ang pinaka-special na nilikha ng Panginoon, mga mortal, mga kasembreros. So nag-reassure si Lord Jesus Christ dito na huwag kayo mag-alala kasi tayo ay mas mahalaga, no, sa mga maya, no, at sa iba pang mga bagay, mga kasembreros. So ang cute actually nito, this verse beautifully encapsulates the message of God's unconditional love and care for each of us. It highlights the incredible depth of God's attention to even the smallest creatures like sparrows, thereby emphasizing His profound love and concern for every single individual. So, ito yung sobrang nakaka-amaze din mga kasombrero sa ating Panginoon, na yung mga small details, small comparison, yung mga tulad nito, no, yung ating mga buhok ay alam niya yung ilang piraso, no? And yung mga stars, alam niya kung ilang piraso. He calls them by their name. So kahit ito, no, na kinumparan tayo mga kasembreros sa limang maya, no, ibong maya mga kasembreros. So sa probinsya, no, talagang may mga maya din mga kasembreros na nakatira sa loob ng tahanan, sa bahay, no. Mga sila, mga house sparrows, mga kasembreros, or domestic sparrows. Pero nasa din minsan sila, mga sa palayan, nasa wild mga kasembreros. So grabe, no? Are not 5 sparrows sold for 2 copper coins? So sabi niya dito, yung 5 sparrows o limang maya ay binibenta lamang sa halagang 2 copper coins. Pero wala sa kanila, no, na nakalimutan ng Panginoon mga kasembreros na pinapakain at binubuhay ang mga maya. Hindi nga rin sila nag-aararo, no? Hindi nga rin sila nagtatanim. But still, dumadami pa rin ang maya at nabubuhay mula noon hanggang ngayon mga kasembreros. So, sabi niya dito, yung mga maya nga, hindi ko nakakalimutan pakainin at saka buhayin kayo pa kaya, tayo pa kaya ng mga tao, na sabi niya dito ay sobrang mahalaga at ang value natin ay mas mahal pa ng milya-milya ang agwat mga kasembreros ng ating halaga sa mga maya or sa mga sparrows. It is a powerful, just imagine the level of care and concern of God has for you and I.
if He knows and looks after even the tiny sparrows, it is a powerful reminder that we are all unique and special in His eyes, and that we are never alone or forgotten. So, nasa isip lang ng tao yon na kinalimutan tayo ng Diyos, no? Ito po ay mapapaalala sa atin na minsan sa buhay natin pag dumadanas tayo ng problema, ng down moments natin sa buhay, parang naisip natin na kinalimutan na tayo ng Diyos, na wala nang pakialam at saka wala nang aruga or care or concern sa atin ng Panginoon, no? He no longer loves us, He no longer loves our family, my child or my siblings or may kung sino man dyan na affected sa family, no? Huwag po nating isipin yan mga kasembreros, no? Isipin natin parati na instead, no, ng Diyos po natin ay hindi tayo nakakalimutan, tayo lang yung nakakalimutan. So, sinadyan po araw, wala na tayong sa kanyang sa panalangin, no, sa pagpapasalamat sa kanya, sa paggawa ng kanyang kalooban, no, at saka pagsunod ng kanyang mga teachings or mga turo, mga kasembreros. So, imagine natin, may singit ko lang, yung mga teacher nga natin, di ba, sa eskwelahan, pinapakinggan nga natin sila, no, sinusunod natin sila, mga exams, talagang sasagutan dapat, makapasa, and so on. So much more yung mga teachings ng ating Panginoon na kapag greatest and most ultimate na teacher, mga kasembreros sa Biblia. Kung kaya, kung nakasulat sa Biblia, dapat sundin mga kasembreros because He is our greatest and most supreme, wisest of all the wisest of all the wisest na teacher or guro, mga kasembreros. So reflecting on this verse can bring immense comfort and reassurance to our hearts. It reminds us that we are intimately known and valued by God and that He is constantly watching over us with a loving gaze. So nakatingin siya sa atin, nakamonitor kumaga pa mga kasembreros ang ating Panginoon. Alam niya ang ating puso, ang laman ng ating puso, ang laman ng ating isipan, ang laman ng ating buhay, mga kasembreros in general. So it prompts us to consider the impact of this truth on our sense of worth and security in God's unfailing love. How does knowing God that pays attention to even the smallest details of our lives influence our perspective on our own significance, no? How can we allow this truth to deepen our trust in God's care for us in all circumstances? Let this verse serve as a beacon of hope and a reminder of the immeasurable love that God has for each one of us, one of His beloved children. So, ito po mga kasembreros ay mapapatunay na ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagmamaliw, walang kapantay, walang katulad, hindi natatapos. Ang Diyos po natin at ang kanyang pag-ibig ay unconditional, mga kasembreros. So, di ba, binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ. Hindi naman yung sinabi na, oy, bibigay ko yung anak ko ha, basta sumunod yung lahat sa akin. Dapat wala magkakasala. So, yung tinuro niya na ganun, pero not in a way na parang pinupuwersa ang tao because we have free will, no? Meron tayong kalayaan na pumili, meron tayong freedom of choice, no? Meron tayong freedom of speech, may freedom to choose, no? May freedom to do whatever we want, whatever we need, no? Whatever we wanted. Pero yun lang, no? Kung mabuti ang ginamit natin yung free will natin, kalayaan natin sa mabuti, may mabuting dulot, no? Kapag ginamit natin sa masama yung ating free will or yung kalayaan natin, may masamang dulot. So as simple as that, mga kasmas, hindi na kailangan ng logic at saka mga philosophical statements or theories ba dyan, mga kasembreros. So as simple as that. So kumbaga pa ang paggawa ng mabuti ay magdudulot ng mabuti, ang paggawa ng masama ay magdudulot ng masama, mga kasembreros. So kung kaya tayo ay mas worthy, no? Mas valuable sa mga sparrows na ito, mga kasembreros. So may mga tao kasi na dinadown nila yung kanilang sarili. Kumbaga pa pag hindi sila nabibigyan ng worth or halaga sa loob ng pamilya, maghahanap sila ng worth sa ibang tao. Let's say magjojowa sila kasi minamahal sila ng jowa nila. So nafe-feel nila yung worth nila doon, no? Kunwari magsasali sila sa mga grupo-grupo, no? Not unless yung grupo na sasalihan ng mga anak nyo ay yung grupo ng mga Kristiyano, no? Yung mga nag-invite sa church, yung mga youth fellowship, no? So ganun ang mas maganda, mga kasembreros. Kasi kapag nasa maling grupo sila mapunta, ay nako po, talagang problema rin yun sa huli, mga kasembreros. So kung kaya napakahalaga na sa loob pala ng tahanan, nabubuo at nafe-feel ng isang bata yung sense of belongingness at saka yung worth nila ba
Kapag minamahal natin sila, they feel valued. They feel their worth, mga kasombrers. That is why it's really important na yung mga bata ay pala. And ang pinaka-base dito ay ang salita ng Panginoon. No more. Ang basis natin, salita ng Panginoon sa ating tahanan, ang magulang talagang ginaguide nila yung kanilang anak sa salita ng Panginoon, ay lalago sila at lalaki sila, mga kasosabot, tuturuan sila sa disiplina at pag-ibig. So, ang pag-ibig na ito yung magiging bind, mga kasembreros, ng pamilya na kung saan ay hindi sila hindi sila mag-away-away, instead magmahalan sa bawat isa. So sa final thought natin, ang Luke 12 verses 6 to 7, and to serve sa atin ng napakahalagang reminder ng ating kahalagahan ba sa Panginoon, mga kasembreros. So ang ating worth, huwag nating hanapin sa ibang tao or sa ating mga followers, mga sa social media. Kasi ako talaga naramdaman ko yan, no? Kapag wala kang support at maraming views sa social media, sa Facebook, sa TikTok, talaga ma-feel na, ay parang hindi ako worthy na ganito, parang hindi ako worthy na ganito. So ako talagang deadma lang, no? Kapag kasi ako nag-share talaga ako ng kaalaman, no? Alliterative theme at saka English vocabularies, ay hindi ko alintana kung 300 lang ang views, no? 200 lang ang views, no? So wala akong pakialam as long as ginagawa ko yung purpose ko. Kahit na iisa lang ang view, mga kasembros, or kahit walang viewers, ay ang mahalaga sa akin ay kasi sa trivia meron akong salita ng Panginoon at sa English vocabulary. So dalawang hati yun eh. Merong salita ng Panginoon at saka may English vocabulary na word, mga kasembros. So ganun po ang ginagawa ko kung sumusubaybay rin kayo sa aking short videos dito sa YouTube, no, sa TikTok at saka sa Facebook, mga kasembros. So ganun siya. So kasi anuhin mo yung million na views kung hindi mo naman nagagawa ang purpose ng Diyos sa buhay mo. So it's really worthless, mga kasembros, at saka useless. Kung sa English term pa natin na mahabang word ay floxinosinihilipidification. So worthless siya, no, valueless, mga kasembros, kapag hindi natin nagagawa ang purpose ng ating Diyos, ng Diyos sa ating buhay. So yun, no, isa sa mga purposes ko talaga dito ay share ang salita ng Panginoon sa inyo, mga kasembreros and mga ka-fanatics. So, and of course, no, yung skill, yung talent, yung gift niya na wisdom din and knowledge na nagbibigay tayo ng English vocabulary at saka ng trivia or kaalaman. Alright, so yun lamang po, no, pero sa kanya lahat ang dakila, mga kasembreros at papuri. Kasi tayo ay wala, no, useless tayo kapag wala ang Panginoon. Kung pa siya yung giver ng lahat ng gifts, good gifts na meron tayo. Alright, sinabi sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and worth, no, na makikita at ma-feel, na experience natin sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambres, and paalam po. I love you.